Salamat po sa Panginoon at ako ay binigyan niya muli ng privilege na makapag-preach dito sa pulpito. At lagi po akong kinakabahan pag ako'y nandito na. Share ko lang. Anyway, related pa naman po yun sa ating pag-aaralan. Tayo po'y tumindig, tayo po'y magbasa ng Bible. Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 5. Isama na po natin yung verse 12 hanggang 25. Sundan nyo na lang po ako. Basahin ko po. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit, despise not prophesying. Prove all things, hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Brethren, pray for us. Tayo po ay pumikit, tayo manalangin. Panginoon, magandang gabi po muli. Salamat po sa pagbasa ng iyong mga salita. Salamat po muli, Panginoon, at sa kami makakapag-aral muli patungkol sa gawain pananalangin. At salamat din po, Panginoon, sa mga kapatiran po na nandito. Salamat din po, Panginoon, sa biyaya po na ako po ay makakapang-aral po muli. Ilagay niyo po ako sa iyong likuran, kilala niyo po ako, alam niyo po kung gaano ako kahinang loob. At alam ko rin po, Panginoon, ang sarili, kaya wala pong ibang dapat lapitan, kundi ikaw lang po, Panginoon. Bigyan niyo po ng courage ako po at ganyan din po kami mga makikinig. Salamat po sa iyong mga salita. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po at tayo po ay mag-aaral patungkol sa pananalangin. At ang akin pong, ang napatapat po saan ay yung Brethren, pray for us. Sa Tagalog, mga kapatid, idalangin nyo kami. Actually po, ito pong, yung part na Brethren, pray for us, ito po ay greetings and benediction of Paul sa mga saints sa Thessalonians. Kaya nga po, ito'y parang concluding part po itong na puntang ito eh. Pero, bago po natin alamin, bakit nga ba sinabihan ni Paul itong mga Thessalonians na ipanalangin sila? Well, kung atin pong susubaybayan, may hugot po, lagi ko po inuulit, may hugot po ang bawat text sa Bible. Imposibleng wala. Ito pong church sa Thessalonica, ito po ay fruit ng second missionary journey ni Paul. At ito po nakagulat eh. Itong Thessalonian ay a month or less lamang ay na-establish na agad itong church na ito. Within a month of mission ni Paul sa Thessalonica, nagbunga agad yung kanilang missionary journey. Kaya nga po, probably less than a month po eh. Within that day, naituro na po ni Paul yung mga kailangan ng mga taga-Thessalonians, yung doctrine na kailangan nila, yung Trinity, rapture, second coming, at yung patungkol sa Christian living. Naituro po lahat ni Paul yan sa loob ng isang buwan or less. Pero alam niyo po, very prominent po na aral sa Thessalonians yung muling pagbalik ng ating Panginoong Jesus. Ganito po ang nangyari. Sa AD 50 or 54, si Paul pumunta ng Thessalonian, ng aral, tapos ang emperor nito ay si Claudius, I think.
imagine niyo po, itong mga Thessalonians ay isang buwan pa lang, napakabata pa nila, pero sila ay nagpapatuloy. At ito nakakamangha. They suffer persecution agad po. In Acts chapter 17 verse 6, basahin ko lang po mabilis. Ayan, and when they found, isama po natin yung 1, kung paano na-establish itong church sa Thessalonian at Thessalonica. Now, when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. And Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the Scriptures. Si Paul po ay may ugali na every Sabbath day, siya ay makikipag-reason or magtuturo ng mga doctrines ng gospel sa bawat lugar. At ito po ay nakalagay po, 3 Sabbath days. So yung second missionary po ni Paul, second mission po sa Thessalonica, ay nagbunga agad within that 3 weeks or 1 month. Verse 3. Opening and alleging that Christ must need have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus, whom I preach unto you, is Christ. And some of them believed and consorted with Paul and Silas, and of the devout Greek, a great multitude, and of the chief women, not a few. But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows of a baser sort, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out of the people. And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, or shouting, These that have turned the world upside down are come here also, whom Jason hath received, and this all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus. And they troubled the people and the rulers of the city when they heard these things. And when they had taken security of Jason and of the other, they let them go. And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming there went into the synagogue of the Jews. Ayun po yung tagpo, kaya iniwanan ni Paul itong mga taga-Thessalonica. After a month, umalis sila Paul, pumunta ng Berea, pagkatapos pumunta ng Athens, at pumunta ng Corinto. At ito pong 1 Thessalonians ay nasulat sa Corinto pagkatapos nilang umalis. Dito ko po din nasilip na biblical talaga yung PSG nating ministry. Pastor Security Group. Tingnan niyo po sa verse, yung verse 10. And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea. Alam kasi nila na si Jason ay dinakot na, hinarap sa rulers of the city because they are being accused na they turned the world upside down, na nagtuturo sila, there is another king. Yun yung turo nila eh. Yun yung accusation sa kanila. Kasi that time, talamak na po ang persecution sa mga Christian. Kaya forbidden ang mga tao, ang mga mananampalataya noon na mangaral ng ibang hari, na ipangaral si Kristo. At hindi naman pwedeng pigilan yan. Kaya nga itong mga mananampalataya, they preach and go, they preach and go. Tapos that time, akin pong nakita, pina-priority ang safety ng mga mangangaral, sacrificing brethren lives. Tingnan niyo po. Nung dinakot si Jason, nung nalaman, at and the brethren immediately sent away Paul and Silas by night. So, bilang mga kapatid, we have responsibility. Hindi lang ito, pili. Lahat ay involved. We have the responsibility to take care sa ating leader. Kaya, biblical po yan. Maganda pong salihan yung ganung ministry. Regardless kung malaki o maliit ang iyong katawan, pwede kang gamitin ng Panginoon sa ganung ministry. Well, na-share ko lang po. During their short stay, maraming naligtas at nung sila ay nasa Athens na, in 1 Thessalonians chapter 3, verse 1, si Timothy po ay sinent to establish them and comfort them concerning their
faith. Kasi po, that time ay iniwanan nila Paul na sila ay nagsasuffer ng persecution. Iniwanan nila Paul na sila ay nahihirapan. Kaya nga po, si Paul nung nasa Corinth na, sa kanya sulat, siya ay natotrouble. Gusto niyang makamusta, kamusta kaya itong mga young converts na ito? Ay ang babata pa nila, sila ay nakakaranas agad ng persecution. So, Paul, in Corinth, ay natotrouble sa kanya puso. Kaya nga, pinadala niya si Timothy in 1 Thessalonians chapter 3 verse 1, "Wherefore, when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone." In verse 2, ang nakalagay po dyan, they already know that they must share the suffering of Christ. Bago naman sila umalis, tinuro naman ni Paul na once you become a believer, you must share the suffering of Christ. Ano ibig ko pong sabihin doon? Once na ikaimanan ng palataya na, hindi mo pwedeng hindi maranasan yung persecution na darating sa iyo for the sake of Christ. Kaya nga, alam ni Paul na ganun ang mangyayari sa kanila. Kaya before that happened, tinuro na sa kanila ni Pablo na kayo ay makakaranas ng tribulation. Basahin lang po natin. "And sent Timotheus, our brother and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith." In verse 3, "That no man should be moved by these afflictions. For yourselves know that we are appointed thereunto." And verse 4, "For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation, even as it came to pass, and you know." Alam naman nila at tinuro na ni Paul, pero nung si Paul ay malayo na sa kanila, nag-aalala pa rin to. Bilang ama, nag-aalala sa kanyang mga anak, o bilang pastor, nag-aalala sa kanyang mga tupa, kamusta nga ba ang aking mga iniwan? Kaya nga sa verse 5, hindi na nakatiis si Paul at sinad na si Timothy para i-strengthen yung kanilang pananampalataya at para kamustahin na rin kung ano nga ba ang kalagayan nila. Pero ito ho maganda at nakakalungkot na bagay. Nung pinapunta na si Timothy, pumunta si Timothy, kinomfort sila, binasa yung sulat ni Paul. Pagbalik ni Timothy, may dala si Timothy favorable report kay Pablo. However, Timothy discovered that there are some false view regarding sa kanilang belief. Ano po yung na-discover ni Timothy doon? Dalawang bagay po ang na-discover doon ni Timothy. The dead in Christ, they feared that the dead in Christ ay baka daw mawalan ng part sa rapture at sa second coming. Natatakot sila, paano kaya pag yung mga patay? Pagka nag-rapture na at dumating ang Panginoong Jesus sa kanyang pagbabalik, baka mawalan kami ng bahagi. They feared that the dead in Christ ay mawalan ng bahagi sa rapture at sa second coming. Yun yung na-discover ni Timothy na maling view ng mga taga-Thessalonica. At pangalawa, they are overwhelmed by his return that they neglect the daily task of Christian living. Sila ay sobrang overwhelmed sa katotohanan na ang Panginoong Jesus ay babalik, kaya nane-neglect nila yung mga daily task ng isang Kristiyano. Ano pong ibig sabihin doon? They are very excited sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. So sobrang excited, nakalimutan na nila yung tamang balanse. Nakalimutan nila na babalik ang Panginoong Jesus, mag-aabang na lang ako. Kakalimutan ko na yung aking mga gawain, mag-aabang na lang ako sa Panginoong Jesus. So hindi ganun yung tinuturo nila Pablo. At ayun yung na-report ni Timothy kay Paul. Kaya nga kung inyo mapapansin from chapter 1 to chapter 5, even in 2 Thessalonians, very prominent pong pag-usapan yung second coming ni Christ. Kaya nga po nasulat ang 1 Thessalonians. Pero ang ating pong pag-aaralan, yung brethren, pray for us. Akin lang pong share sa inyo ito. Kasi very important po sa ating mananampalataya, bakit nasabi ni Paul, yung brethren, pray for us. Makikita kasi natin yung significance ng ganung statement ni Paul kung ating babalikan ng konti yung background ng book na ito. Sinulat to ni Paul kasi sila ay kinomfort, mahihina, nanghihina, tapos pinaalalahanan na hindi ganyang kapatid. Mali ang iyong pagtingin. Kaya, sige po, ating aralin. Samahan niyo po ako ngayong gabi.
Bebelo lang po ako. Number 1, brethren. Ang kausap po diyan ay mga kapatid. If we're going to define the brethren, entire definition po, ito yung fellow believer. United to another by bond of affection, brethren in Christ, Christians, those who are exalted in the same heavenly place. Anong meron sa kapatiran? Ang sabi dito, ang brethren daw, sa 5 chapter ng 1 Thessalonians ay 17 times na ginamit. 17 times po na ginamit ang salitang ito. Alam niyo po sa Bible, kapag may word na paulit-ulit or may word na palaging binabanggit, may gustong iparating sa atin ang Panginoon. May gustong ipakita o na mensahe ang Panginoon sa ganung bagay. Imagine niyo po yun, ang isang chapter ay hindi naman nalagpas ng 30 verse. Kahit-ikli-ikli, kaya natin ng isang basahan sa loob ng 5 minuto or less. Pero 17 times na binanggit yung salitang brethren. May kailangan kasi nating mapansin at i-consider din yung mga bagay na yon. Kaya nga po, yung brethren ay mahalagang bagay pagdating sa usapang pananampalataya. Bakit po? Alamin ho natin. Yung brethren kasi sa panahon ngayon, kung titingnan natin, ibang-iba sa brethren na nakasulat sa Biblia. Bagaman may similarity. Pero po, yung nakikita natin ngayon, yung brethren sa ngayon ay iba-ibang ugali, may mayamutin, may masayahin, may mahihinahon, may mga iba-iba. Iba-iba. May mga ganda, may magagaling, may mga maalam. Pero dito sa 1 Thessalonians chapter 5, binanggit ni Paul kung anong klaseng brethren yung meron sa Thessalonians. Ang sabi po, na anong uring brethren ang meron sila. Letter A, concern. Sa verse 12 po, ang sabi po diyan, yung brethren daw na binabanggit ni Paul ay mga concern. Concern saan po? Ang sabi po, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Sa madaling sabi, kung paiikliin natin yan, itong mga taga-Thessalonica ay concern sa mga kapatiran din. Kung kayo po ay isang mananampalataya, i-determine ninyo sa inyong sarili kung kayo nga ba ay kapatirang concern din sa kapatiran. Kasi po, hindi lang concern meron pa in verse 13, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Pangalawang uri ng kapatiran na meron ang taga-Thessalonica, sila yung mga appreciative. In simple things, sila ay natutuwa na. Sa simpleng pasalamat ng isa, sila ay nabebless na. Sa simpleng turo, natutuwa na sila. Very appreciative itong mga kapatiran sa Thessalonians. At hindi lamang po yan, medyo positive pa negative. Letter C, unruly. In verse 14, now we exhort you, brethren, warn them that are unruly. Maganda po ito sa Tagalog. Sana po walang ganito sa atin. At aming ipinamamanhik sa inyo mga kapatid na inyong paalalahanan ang mga manggugulo. Imagine niyo po ito 1 month pa lamang itong Thessalonians Church, meron ng manggugulo. Meron na nagra-rise ng mga appreciative, mga concern, pero may mga nagra-rise din na magugulo. 1 month pa lamang yon ay lalo na tayo. 18 years na tayong established. Sana wala pong ganito. Sana wala pong ganito. At hindi lang po yan, letter D, feeble-minded. Sa Tagalog po, palakasin ang mga mahihinang loob. Ayan. Ako po yan. Ang feeble-minded po, ito yung mga mahihina ang loob. Ano bang ibig sabihin ng mahihina ang loob? Ito yung alam naman nila ang tama, pero hindi nila magawa.
mahina ang loob. Alam nila ang gagawin, natatakot silang gawin, mahina ang loob. Naghihintay na, hindi pa magawa, mahina ang loob. Ayan po yung mahina ang loob na tinutukoy ng Bible. Kaya nga po, iba't ibang uri ng kapatiran ang meron tayo sa ngayon at lalo na din nung noon. Merong concern, merong appreciative, merong unruly, may hinang loob at letter E, meron ding alalayan ang mga mahihina. Ano bang klaseng mahihina ito? Yung tinutukoy pong mahihina diyan, ito po yung mga may sakit. Hindi naman humaiiwasan yung simbahan. Kaya nga po ang kausap diyan ay brethren, kinakailangan na ikaw, alamin mo sa iyong sarili, ako ba ay concerned? Ako ba ay appreciative? O baka naman ako ay unruly? Well, we can become unruly silently. Alam nyo ga ang demonyo, hindi ka nagpapakilala yan? Silent din yan. Silently. Nakilos na yan. Kaya nga po, kailangan mong kilalanin ang iyong sarili, alamin kung ano ka, anong uri kang kapatiran dito. Ikaw ba ay unruly? Ikaw ba ay concerned palagi sa kapatiran? Ikaw ba ay magaling appreciate ng mga bagay-bagay? O ikaw ay mahina loob? Ikaw ba ay mahina? At letter D, patient. Patient toward all men. Sa Tagalog po ay mapagpahinuhod kayo sa lahat. Ayan. Kayo ba ay mahaba pa ba ang pasensya ninyo? So, iba-iba nga talaga, among the brethren, magkakaiba tayo ng ugali, magkakaiba nga tayo ng temperance eh. Magkakaiba rin tayo ng level, ng capacity, ng knowledge. Magkakaiba tayo ng strength. Magkakaiba rin tayo ng emotional quotient, intelligent quotient. Magkakaiba tayo. Kaya nga, magandang kilalanin mo yung sarili para kung ano yung pagkukulang ng iba, nakapatiran natin, ikaw yung magturo. Ako ay mahina ang loob, may kasama na akong malakas sa akin ang loob, ako ay mag-aaral sa kanya. Kung siya naman ay sobrang lakas ng loob, pero naman ay mahina ang kanyang IQ, kailangan niya mag-aral sa akin. So, sa kapatiran, kinakailangan dyan yung helping hand palagi. Di ba tayo ay members of the body of Christ? Mahirap gumalaw ang kamay kapag apektado ang ibang katawan. Ang hinliliit nga pagka nasugatan, apektado ang lahat. So, bilang magkakapatid sa Panginoon, kailangan nating magtulungan. Kaya nga, brethren. Brethren. At alam niyo ba na ang brethren sa Greek ay empathic? Sa Greek po, ang salitang brethren ay empathic. Ano bang empathic? Nakikiramay. Bakit ginamit ni Paul yung brethren, yung word na brethren, though napaka-negative naman, bakit ginamit yun ni Paul sa masayang iglesia? Sa young Christians, pero ang bilis ng pag-grow. Bakit ginamit ni Paul na brethren? Pray for us. Kaya inyo pong kilalanin din yung sarili. Kung ikaw ay matagal na, kung ikaw naman ay bago pa, maganda pa rin na kilalanin mo ang iyong sarili. Determine yourself kung anong uring kapatiran ikaw dito sa simbahan natin. At hindi lang po yun, number 2, brethren, pray. Brethren, pray. Kung kanina, inalam natin kung anong uring kapatiran tayo, kung anong klaseng kapatiran meron doon sa Thessalonians, dito naman sa pangalawa, meron ng command. Mga kapatid, ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan. Brethren, pray. Alam nyo ba na yung comma ay ibang-iba yan sa mga period, exclamation mark, question mark. Yung comma ay hindi yan nag-express ng emotion. Pero, one may interpret it differently base sa pagkakagamit ng words. Tingnan nyo, basahin natin. Brethren,
Ang comma, short pause, then pray. Brethren, pray. Pag binasa natin wala ka, brethren, pray. Parang napaka-passive lang. Pero pag may comma, brethren, pray. Sabi ko nga sa inyo, yung word na brethren ay very emphatic. Nakikiramay. Yung word na yan, nakikiramay mismo yan sa Greek. Brethren, pray. Anong gustong iparating ni Paul doon? Bakit ginamit niya yung ganong word? Kasi alam ni Paul na itong mga kapatid kong ito sa Panginoon, kapag hindi nagpatuloy, sila ay magdudusa. Alam din ng aking mga kapatid na ito, kapag sila ay nagpabaya sa Panginoon, hindi masasayang yung aking 1 month na mission doon sa Thessalonica. Kaya nga, he is appealing for these new converts to pray. Yung matindi yung pag-appeal ni Paul sa mga taga-Thessalonica na sila ay manalangin. On what purpose po? In letter A, ito po ay tumutukoy naman sa personal worship. In verse 16, rejoice evermore. Ano bang ibig sabihin ng rejoice evermore na ito? Rejoice always ay bangsalin, not only on happy things but also in sorrows. We can rejoice because our joy is not based on every circumstances but we rejoice in God. Circumstances can change but God does not. Kinakailangan nating maging magalak sa ating Panginoon at hindi lamang dapat tayo nagagalak sa kung anong meron tayo, sa kung anong dumadating sa atin. Kaya nga, mga kapatid, manalangin. Matindi yung pangungusap ni Paul, heart to heart, sa pangungusap ni Paul sa mga kapatiran sa Thessalonica na kayo ay manalangin for your own sake. Kasi yung buo naman yan ay, brethren, pray for us. Ay ang gusto naman iparating ni Paul, brethren, manalangin kayo. Bakit? Kasi ayan ay para rin sa inyo. Yung personal worship dito, yung pagiging masayahin mo sa Panginoon, ikaw ay sumasamba na. Sabi nga sa amin sa Bible School, pag siya ay sobrang busy, nawawalan na daw siya ng time sa pagsamba. Pag-aasikaso ng bata, pag-aasikaso ng pagkain, malimit siya ay hindi na makarinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon. So, paano siya makakapagsamba doon? Alam niyo po, ang sabi sa akin ng teacher ko doon, yung iyong ginagawa sa Panginoon tuwing linggo, kahit na hindi ka makaparinig ng pangangaral, ikaw ay sumasamba na sa Panginoon. So, yung hindi lang linggo ka dapat sumasamba, kundi yung everyday mong buhay, dapat sumasamba ka. Kaya nga, Paul is encouraging itong mga batang mananampalataya na kayo ay magalak sa ating Panginoon. Kung ano ang meron ka, magalak ka sa Panginoon, hindi lang sa mga nagpapagalak sa atin, kundi magalak ka sa kung anong kalagayan mo ngayon. Dahil pwedeng magbago yan, kung magbago man, magalak ka pa din. Rejoice always. Kasi in verse 17, ito naman yung pray without ceasing. Ano ba yan? Ibig sabihin ba yan, lagi tayo nakaluhod, lagi tayo nakapikit, walang hinto? Hindi po. Not necessarily always yung ating eyes ay naka-close at nakabow ang ating head. Ibig sabihin lang nito, yung pakikipag-communicate natin sa ating Panginoon every day. Kaya nga, without ceasing. Pwede ka manalangin sa Panginoon na nakamulat na mata. Pwede ka manalangin sa Panginoon pag ikaw ay nakaupo lamang. Kahit nasaan ka, pwede kang manalangin. Pagtulog. Oo, pwede yun. Yung pray without ceasing dito, ito yung pakikipag-usap natin sa Panginoon kasi yung pagpikit, pagbawa, yun ay custom na lamang ng gawaing pananalangin. Hindi yung panalangin mismo. Custom po yun. Pero maganda, bakit natin ginagawa yun? In respect sa ating Panginoon. Kaya we can live in life of prayer without ceasing. Hindi palagi nakapikit, pwedeng nakamulat. Kung ano man ang iyong ginagawa, pray without ceasing. Makipag-usap ka sa Panginoon, may boses man o wala, makipag-usap ka sa Panginoon. Nagdadrive, pwede ka makipag-usap sa Panginoon. At alam niyo po, in verse 18 din, in everything give thanks. Ito ba yung mga dapat nating ipagpapasalamat pagka may biyaya lamang? Hindi po yun. Actually,
At yung reality, hindi naman talaga tayo nagpapasalamat ng detailed sa ating Panginoon. Kaya nga, ang ibig sabihin po dito ng in everything give thanks, ito yung we recognize God's sovereignty na gumagawa sa ating buhay. Recognizing God's sovereign hand in everything. Na ito'y galing sa Panginoon. Ito ay gawa ng Panginoon. Ito ay biyaya ng Panginoon. Hindi yung kailangan mo pang tumayo tapos magpasalamat. Well, maganda po yan kasi may nabebeles po doon. Pero yung in everything give thanks, ito ay yung recognizing God's sovereignty. Kung ano man ang nangyari sa iyo, kung ano man ang nakita mo, it is of the Lord. Ang Panginoon ang may dahil na yan at kailangan natin magpasalamat sa lahat ng bagay na ating nakikita. Let's recognize na ang Diyos lagi ang nasa likod niyan. At yun po yung tinutukoy diyan na bakit nag-a-appeal si Paul sa mga taga-Thessalonica na sila ay manalangin. Dahil sa personal worship, para ma-develop yung pananalangin at yung kagalakan at yung pagiging thankful spirit ng mga bagong mananampalataya. At hindi lang po yan, letter B, public worship. In verse 19, sinabi po dyan yung quench not the spirit. Ano po bang ibig sabihin ng quench not the spirit? Sa Tagalog po, huwag mong patayin ang espiritu. Sa ibang salin naman, ayan po yung fire, the fire within you. Sa Matthew 25:8, ito po yung, basahin nga po natin yung Matthew 25:8. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. Ang idea po dito, kung ikaw ay mainit sa Panginoon, panatilihin mong mainit. Kung ang apoy mo ay nagpapamalingas, palingasin mo pa. Huwag mong papatayin dahil lalamigin ka. Ano pong ibig sabihin ng lalamigin doon? Kapag wala ka ng ginagawa sa Panginoon, yung espiritu na nasa iyo ay magigrieve. Kapag ikaw ay wala ng pakialam sa gawaing Kristiyano, yung apoy na nasa iyo ay unti-unti nang mawawala, unti-unting manlalamig. Kaya nga ang paalala ni Pablo sa atin, quench not the spirit. Huwag mong patayin yung apoy na nasa iyo. You have to feed the fire. Join church activities. Feed the fire by joining ministries. Feed the fire by attending church services, evangelistic, worship, and gospel. Kailangan mong kung ikay mainit na sa Panginoon, kailangan mo pang painitin. Kaya nga mahalaga yung kapatiran. Brethren, pray. Huwag mong baliwalain yung ganitong gathering. Ang sabi nga ng Biblia, let us consider one to another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves as the manner of some is. Napakahalaga po at napaka-critical sa ating mananampalataya ang kapatiran. Kailangan ko kayo, kailangan nyo ang ating pastor, kailangan nyo ako. Hindi naman ako makakatayo dito kung hindi rin dahil ninyo. Paano ako tatayo dito? Wala rin naman tuturuan, di ka? Kaya mahalaga po yung kapatiran tulungan. Kung ikaw ay nangihina, hindi mo kayang palakasin ang iyong sarili mag-isa. Kailangan mo ang brethren. Sabi nga walang lumalagong mag-isa. Laging bilin sa amin ni pastor walang lumalago mag-isa. Nakakahayo kami mag-isa, pero hindi namin magagawa yun kung wala ang sumusuporta sa amin kapatiran. Kaya nga, quench not the spirit, kung ikaw ay may apoy na, painitin mo pa. Huwag mong isuppress yung spirit na nasa iyo. Feed the fire po. Sa mga bago pong baptize, magtingin po kayo ng ministry dito. Kung gusto niyo pa lumalim sa Panginoon, tumingin po kayo dito, mag-check kayo, tutulungan kayo ng mga tao ding na andun na. Hindi naman ho nila kayo pabayaan. At hindi lang po quenching not the spirit, kundi despise not prophesying. Ito po yung teaching ay wag mong babaliwalain. Kasi wala namang mga hula ngayon, di ka po? Ang prophesying po diyan ay yung pagtuturo dito sa pulpito. Pag nagtuturo si pastor, wag mong baliwalain. Pag may nagtuturo sa unahan, wag mong baliwalain. May nagpapasalamat sa unahan, may matututunan ka, wag mong babaliwalain. Kasi yan po ay katuruan para rin sa atin. Ayan ay yung
hindi mo pagpatay sa, hindi mo, yung pagpapainit mo ng Espiritu, yung pag-respect mo sa mga aral na naririnig mo, ayan po ay makakatulong sa iyong public worship. Kaya nga kung may magandang bagay naman din po yun. Verse 21, despise not prophesying, at di lang po yan, prove all things, hold fast that which is good. What you heard, despise not prophesying. You have to respect what our pastor tinuturo sa atin. Tapos, ang sabi naman, what you heard and what you've learned need to be tested. Sabi, prove all things, hold fast that which is good. Base sa iyong naririnig, kailangan mong i-test kung yung iyong narinig ay tama o mali. Kasi sa Acts chapter 17, pagkatapos nilang umalis sa Thessalonians, pumunta sila ng Berea at nangaral din si Pablo doon. At alam nyo ang ginawa ng mga Berea. Alam nyo na yon. Batapos mangaral ni Paul, the noble Berean search the scripture whether it is true, kung tunay yung tinuro ni Pablo o nagloloko lamang ito. So kung ano yung naririnig mo, i-search mo sa scripture para mapatunayan mo kung ano yung tama at mapanghawakan mo kung ano yung tama. Paano mo papapatunayan yung tama kung hindi ka naman nagbabasa ng Bible? At paano mo pangahawakan yung tinuro ng leader natin o yung yung aral na iyong narinig kung hindi mo naman alam, kung hindi mo naman na-test kung ito nga ba ay tama? Paano mo nalalaman tama yan? Kaya nga, may pattern din po pala itong 1 Thessalonians Sabi, quenching of the spirit. Kailangan mong i-feed yung fire mo. Tapos, despise not prophesying. Magpapainit yun sa iyo. Tapos, prove all things. Hold fast that which is good. Panghawakan mo yung tama na iyong na-test. Yung aral na iyong narinig, itest mo kung tama o mali, tapos panghawakan mo. And in verse 22, abstain from all appearance of evil. Kung alam mo na ang tama, narinig mo tama, at napatunayan mo na ito ay tunay, at iyong pinanghawakan, therefore, you have to abstain from all appearance of evil. In verse 22 po, makikita natin yan. Alam niyo po ba na good is not good basahin ko na lang. Good is not good if it goes against to the scriptures. Kapag na-prove mo na yung tama at alam mo nang ito ay salungat sa tinuturo ng Bible, pero tama sa aming paningin, huwag mo nang gawin. Kaya nga, abstain from all appearance of evil. Ang kasalanan, pwedeng magtago yan sa anyo na hindi natin namamalayan na masama. Unti-unti, pagka kinagat mo yan, tinake mo, unti-unti, wawasakin yan ang iyong katawan. Unti-unti, ang iyong kaluluwa ipapahamak na yan. Nagsimula sa patikim-tikim, ayan, pinilit ng gustuhin hanggang sa lumalim, ngayon ang hirap ng tanggalin. Kaya nga, yung kasalanan, kung alam mo na mali, ay layuan mo na agad. Any appearance, any form, mukha mang mabuti, mukha mang magbe-benefit ako, ay wag mo nang kagatin. Kasi isang araw, pain yan sa iyo. Ipapahamak ka ng kasalanan na yan. Kaya nga, ang sabi, quench not the spirit, despise not prophesying, mahalaga ang makinig. Therefore, itest natin yung ating maririnig. At pag natest natin kung tama, panghawakan natin. Ngayon, alam ko na ang tama, lalayo na ako sa mali. At yun po yung sabi ni Pablo, why he begged na mag-pray itong mga taga-Thessalonica. Brethren, pray. And number 3, brethren, pray for us. Sabi nga kanina ng word, the brethren, is emphatic in the Greek. Once na marinig yan ng mga Griego, yung salitang brethren, sila ay, ramdam nila na may dumadamay sa kanila. So, sa Thessalonica, hindi naman puro Hudyo ang naligtas doon. Madami doon ay mga Griego. Kaya napakatalino ni Paul At talino ng Diyos, na ginamit si Paul para maisulat yung ganyang word. Brethren, madaming Griego, ngayon, naiintindihan nila, akala ko iniwan na kami ni Paul. Nakikiramay pala si Paul sa amin kahit na kami ay nagdurusa. May nakikiramay pala sa amin. So, bakit ako hindi magpapatuloy? May sumusuporta sa akin. Sabi nga lagi ni
ni Conor McGregor. It is an insult. Kilala niyo ba si Conor McGregor? Insulto sa taong sumusuporta sa iyo kapag ka ikaw ay nag-quit. Halimbawa, ako ay fighter, tapos ako ay nag-quit. Ibig sabihin, iniinsulto ko yung sumusuporta sa akin. Ngayon, nauunawaan ng mga ligtas sa Thessalonica na may nakikiramay sa kanilang pagdurusa at paghihirap, si Pablo. Kaya nga yung word na brethren ay nararamdaman agad, nung na-receive nila yung letter na yon, nararamdaman agad nila yung sympathy and empathy ni Paul at nararamdaman agad nila na hindi sila nag-iisa, na may sumusuporta sa kanila. Now, kung si Pablo ay sinulatan itong mga taga-Thessalonica na manalangin kayo mga kapatid, ito ang gawin nyo, ito'y para sa inyo. Ngayon, si Paul naman ay humingi ng request na ipanalangin naman sila. Di ba si Paul ay napakagaling na yan? Napakagaling na ni Paul. Ang dami niyang alam sa kasulatan. Pero bakit si Paul ay humingi pa rin ng panalangin sa mga young converts? Si Paul is humble enough to plead for the prayers of the new convert. Bakit po? Kasi nauunawaan ni Paul na hindi madali ang mag-minister. Kaya nga kung ako'y tatanungin nyo, kayong papastor, hindi agad nasagot. Alam ko po kasi, sa testimony din naman ng mga missionary, sa testimony din ng mga pastor, palagi sinasabi, hindi madali ang magpastor. Ay, hindi nga madali, bakit magpapastor? Di ka? Ano ang ibig sabihin? Hindi ako nag-yes or hindi rin ako nag-no. Kasi anytime, any day, kung ano ang kalooban ng Diyos, pwedeng nandyan ako. Ang gusto ko lang ipakita sa inyo, sinasabi nila yon na hindi madali ang magmisyon, hindi madali ang mag-minister ng tao, kasi alam nila na walang madaling iniutos ang Panginoon at alam nila na ang tao ay mahirap i-handle. Magkakaibang ugali. Tingnan nyo sa point number 1 natin. May unruly, may mga concerned, may mga appreciative, may mga weak, may mga feeble-minded, may mga patient. Magkakaibang ugali. Magkakaibang antas ng kakayanan at magkakaibang personality. Kaya nga po, si Paul dito ay hindi siya nagmalaki na porket madami na akong bunga, porket ako'y successful sa aking mission, ako'y hindi na hihingi ng dalangin sa aking kapatid. Hindi. Paul asked the new converts na ipag-pray sila. Napaka-humble ni Paul sa kanyang kalagayan para humingi ng panalangin sa mga bagong mananampalataya. Kaya nga, mga kapatid, kung ang ating pastor o yung mga manggagawa natin ay humihingi ng panalangin, tulungan nating manalangin. Kasi yun ay biblical. Bakit po biblical yun? Tingnan po natin. Sa verse 12 po, "And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you." Yung beseech po diyan ay synonymous word ng pray. Si Paul ay humihingi na, nakikiusap na, mga kapatid, ipag-pray niyo kami. Nung panahon na yon, ang daming persecution, mga bagong mananampalataya, nagsuffer agad, ay lalo na sila, Pablo, matagal na mananampalataya, nagsasuffer ng persecution. Kaya nga, si Paul ay hindi nagdalawang isip na humingi ng panalangin sa kanyang mga kapatid. Kung kayo ay may prayer request, huwag kayong mahihiya. Nasa gawain tayo ng panalangin. Tayo ay magkakapatid sa ating Panginoon. Kung ikaw ay may concern, i-express mo yan. You have to consider our brethren. Kaya nga, ako'y mahinang loob, ako'y mahihiyain, pero ako'y pinaglalabanan ko yung sa aking sarili na magsabi din sa inyo, bakit hindi ko naman kaya sa aking sarili? Kailangan ko kayo. Kailangan tayo ng ating pastor, kailangan natin si pastor. Kaya magdalanginan tayong magkakapatid. Kaya brethren, pray. Brethren, pray for us. Hindi lang puro sarili, at kundi yung iba din ay ating ipag-pray. Bakit kailangan nating ipag-pray ang ating leader? Kasi po si Paul dito ay leader at may mga kasama din sila. Sila Paul, si Silas, tapos si Gaius, tapos yung mga naligtas po sa Thessalonica. Because they labor for you. Letter A. Kailangan nating ipag-pray yung mga nangunguna sa atin
dahil they labor for you. Ano bang labor yon? Sa Tagalog po ating basahin. Hindi ito yung nanganganak ha. Yung labor po dito hindi. Ayan, dapat ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at mga nagpapaalala sa inyo. Ang ating pastor, na-share sa akin, ako yung nagtanong kay pastor, kung pwede lang naman kung pwede lang. Kung pwede lang na ako at ang Diyos na lang. Kung iisipin ko, halimbawa, kung isasama ko kayo, ay lalong bibigyan tayong puso. Kung pwede lang na magpatuloy nang walang iniisip, kagandaga, hindi ako maapektuhan, hindi ako ma-stress, ay hindi Dito, nagpapagal sa inyo. Ay hindi naman kasi ganun ang utos ng Biblia. Pero kung pwede lang, kasarap magpatuloy sa Panginoon kung ako lamang at ang Diyos na lang. Kung isasama ko pa ang iba, alam niyo ganyan, bibigat tayong puso sa paglilingkod. Makikita mong mahina. Gusto mong dumiretso. Kailangan kong tulungan. Maapektuhan yung nagpapagal. Nakikita mong may sakit. Pero gusto mong dumiretso. Kailangan mong tulungan. Hindi ka? Kaya nga, kung pwede lang sana na ang Diyos at ako na lamang, wala akong iisipin, sarili ko lang, kung pwede lang. Kaso hindi ganun. Ang sabi, kilalanin natin yung mga nagle-labor sa iyo. Sino gayon? Yung ating pastor. Hindi biro yung nararanasan naman, sa dami natin problema, sa dami nating katigasan ng ulo, araw-araw tayong pinagpe-pray natin pastor. Araw-araw tayong pinagpe-pray natin mga manggagawa. Kaya, kailangan natin silang kilalanin. Ang sabi, we beseech you, nakikiusap dito, beseech, brethren, to know them which labor among you. At hindi lang po yun, yung nag-a-admonish din sa atin, yung nagpapaalala. Kung sila yung nagpapagal sa atin, pinapaalalahanan din tayo. Siyempre, itong taong ito, kunwari, nangihina, magpapagal ako dyan, tutulungan ko yan. Hindi lang man tulong, ipapaalalahanan ko din yung taong yan. Ay siyempre, bilang tao, selective din sa papakinggan. Kahit anong paalala mo, may tigas ng ulo ang bawat isa. May ugali na hindi ako makikinig. Ay, gusto ko yung sinabi mong isa, pero yung isa hindi ko papakinggan. Ilang ulit na tayong pinaalalahanan, pero hindi pa rin tayo natututo, di ka? Kaya nga, kilalanin natin yung mga nagpapagal sa atin. Bakit nagpapagal ang ginagamit? Minsan salita. Minsan, minsan presence lang din naman. Kasi hindi rin biro yung ganung bagay. Naapektuhan yung emotion ng ating leader. Kung ano nararamdaman mo, nararamdaman din yan ng ating leader. Kung ano ang nararanasan mong iniisip mo, pag inisip din yan ni pastor, maapektuhan din yan. Kaya nga minsan, kung inyong papansin, pag may nalaman natin pastor na hindi magandang bagay, pati ang kanyang preaching apektado. Hindi na ako maka-amen pagka ganon. Hindi ka? Well, ang ibig ko lang sabihin, kilalanin natin yung mga nagpapagal sa atin kasi hindi biro yung kanilang nararanasan. Hindi biro magpaalala sa taong makulit. Sa mga taong pasaway. Nakakatamad. At letter B, hindi lang know them, kundi ngayon nakilala mo na kung sino yung nagpapagal sa iyo, ang ating pastor, letter B, i-esteem din natin sila. Esteem. Ito yung love. Mahalin natin sila. Anong klaseng love ang ating ibibigay sa kanila? In verse 13, and to esteem them very highly in love for their work's sake and be at peace among yourselves. Basahin po natin saglit yung Mark 9:50. Salt is good, but if the salt have lost his saltness, wherewith will you season it? Have salt in yourself and have peace one with another. Yung pala yung result kapag ka ating minahal yung nangunguna sa atin, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating sarili. Tingnan niyo po, and have peace with one another. Kaya nga po, mahalaga na ating kilalanin yung nangunguna sa atin. Kaya
mga kapatid, kapag ka may na-request ng ating leader na ipanalangin natin siya o may prayer request siya, tulungan nating manalangin. Huwag sanang umikot yung ating prayer na sa atin na lamang sarili. I-consider natin yung brethren, i-consider natin yung mga Christian living, i-consider natin yung humihingi ng panalangin, lalong-lalo na yung nangunguna sa atin. Kaya nga po, yung sa 1 Thessalonians, brethren, pray for us, nauunawaan ni Paul ang kalagayan ng mga tao dito, yung church dito, na bakit sila natotrouble sa ganung bagay na ang Panginoong Hesus ay malapit nang dumating? Bakit sila na-overwhelmed? Bakit pinababayaan nila ang kanilang gawain? Nauunawaan ni Paul na sila ay ganun mag-isip kasi sila ay bago mananampalataya at nauunawaan ni Paul kasi siya ay eksperyensado na sa ganyang bagay. Kaya mga kapatid, ako'y kinakabahan pa din. Salamat sa Panginoon at salamat sa Panginoon. Ako ang unang natuto. Kailangan kong itest palagi yung naririnig, kailangan kong patunayan, at kailangan kong i-apply sa aking buhay yun. Tulungan niyo ako sa pananalangin, magtulungan tayo mga kapatid, lalong-lalo na ang ating pastor, tulungan natin sa pananalangin. Ang daming nating prayer request. Hahayaan ba natin na ating pastor lamang ang magpe-pray diyan? Gusto kong maging kabahagi doon. At isa sa mga favorite kong ministry ay yung pagiging prayer warrior. Simula nung nagkaroon tayo ng ganyang gawain, hindi ko alam na ako pala ay prayer warrior na. Kayo ba ay prayer warrior? Sana maging prayer warrior nga talaga tayo. At gaano katotoo sa inyo yung inyong panalangin? Sana maging totoo tayo, kagaya ng mga taga-Thessalonica. Salamat sa Panginoon at salamat sa kanyang mga salita. Tayo manalangin. Panginoon, magandang gabi po. Salamat.